Day 2 ng pagre-restore natin itong Pajero. So ngayong araw medyo madugo dahil nakita ninyo wiring ang titirahin ko. Nung nakaraan na binaklas ko yung center console para malinisan nga yung Pajero, eto't bumungad sa akin yung sangkaterbang wire na pinagngangat-ngat ng daga. Medyo mahirap ang magiging trabaho ko ngayong araw dahil unfortunately wala akong nahanap na repair manual. So paano natin pagdudugtungin at aayusin yung mga wirings na to? Tara, papakita ko sa inyo kung ano yung sekreto. Bago ko ayusin yung mga wirings dyan mga bossing, binilik ko muna lahat ng mga pinagtatanggal ko. Pero syempre, bago ko yun ibalik, yung mga nakikita ko na kinakalawang dyan, pinagbabrush ko muna ng steam brush para matanggal pa yung mga kalawang at syempre para hindi na rin siya lumala. May nag-comment at nagtanong nga pala sa akin, Sir, nabahabang Pajero na yan? Actually, hindi ko rin alam. Pero eto, tignan nyo na lang, kayo na ang humusga. Para sa edad niya mga bossing na almost 30 years old na, I think medyo normal na yung mga ganyang klase ng kalawang. Especially, import kasi yung gantong klase ng Pajero, conversion, di ba? Tapos, syempre dahil nga sa napabayaan din siya, kaya nag-accumulate ng ganyang mga kalawang. Pero, kung nabaha to, tingin ko, mas malala pa yung sitwasyon. Pero yan kasi, minimal areas lang yung may mga kalawang. Tignan nyo tong flooring na to, oh. Walang kalawang, di ba? Pero kayo, ano ba sa tingin nyo? Mukha bang nabaha itong Pajero to? Anyway, kung nabaha man siya o hindi, wala na sa akin yon. Ang importante, i-restore ko lang kasi to. Heto't ibabalik ko na yung kanyang carpet. Mga bossing, wala akong mahanap sa online na bagong carpet. Pero kung meron po kayong alam, paki-comment na lang. Medyo nalinisan ko na rin naman talaga yan. Yun nga lang, may mga mantyang hindi na matanggal. Siyempre, mantyawan naman yan ng ilang taon niyang pagkakababad sa dumi, kalawang at dirt. Heto't ibinabalik ko na yung driver seat. Medyo mahirap, gaya ng sabi ko, mag-isa lang po talaga akong gumagawa. Kaya medyo mabagal ang progress ko. Yung driver side lang ang ikakabit ko kasi wala namang problema yung mga paa niyan tsaka yung sa kanyang tornilyuhan. Doon kasi sa passenger side, merong isang paang naputol tapos yung isa namang butas naputulan naman ng stud. So dalawang bolt lang ang maikakabit. Kung sasabihin ng iba, sana hindi mo na lang kinabit yung carpet, ang pangit kasi. Actually mga bossing, plan ko lang talaga dyan, linisan muna. Kung sakali kasing ipapa-interior detailing ko yan, balang araw na yon. Ang importante kasi mga bossing, habang gumagawa ako sa sasakyan, malinis yung loob. Ang hirap naman, nakita niyo naman yung video niya nung una, di ba? Gagawa ka, may higaan mo yung mga dumi at ihi ng daga. So ang pinaka-purpose ko lang muna talaga dyan is malinisan. Dito sa likod, ikinabit ko muna yung kanyang lasog-lasog na foam. Hayaan muna natin, madali namang magpalit niyan. Ang importante, malinis na. Sunod ko na nga rin palang inilagay syempre yung kanyang carpet. Mga bossing, kaya ko nga rin pala naisipang ipaglalagay na yan kasi syempre maliit lang yung garahe ko. Kailangan ko ng space. Ngayon kung hindi ko pa ipagkakabit yung mga yan, nakakalat yan sa garahe. Di mas masikip, di ba? Madali namang magpalit ng foam at ng carpet pagka meron na talaga akong pamalit. Sa ngayon kasi, habang hinihintay ko pa yung mga orders, mas maganda na nandyan siya sa loob ng Pajero. Dahil mabigat nga rin pala yung second row seat, kailangan ko na makakasama. So wala pa dyan si Mrs. kaya nag-isip muna ako ng ibang gagawin. Lahat ng mga trims at mga center console na pinagtatanggal ko is naisipan ko munang linisan para pag ikinabit ko, malinis na silang lahat. Pagdating ni Mrs., eto na't inaya ko na siya. Nagpatulong na ako sa kanya na mabuhat yung second row seat. Medyo mabigat kasi. So kailangan ko talaga ng magiging alalay. Si Mrs. talaga yung katandem ko pagdating sa gantong mga bagay. Ito guys, so yung naging problema nito nung nakaraan, ayaw mag-release kaya hindi ko mapabalikwas. Ngayon naman, ito, ayaw na niya mag-lock. Ayaw naman. Okay. So diba, may bago akong problema. So kailangan kong baklasin ito. Tignan ko kung ano naging problema at ayaw naman niya mag-release ngayon. Pagkabaklas ng cover, ang ginawa ko, kumuha ko ng Aeropack multi-lube. Tapos inisprayan ko yung kanyang mechanism, yung kanyang latch. Maaari kasing nag-i-stack up yan, kaya kahit nilahin ko yung kanyang kable, hindi nagre-release yung kanyang latch. Magandang gamitin yung multi-lube na yan mga bossing, lalong-lalo na sa mga kinakalawang na bolts. Yan nga rin yung ginamit ko nung hindi ko matanggal yung mga bolts ng upuan. Penetrating oil kasi yan. Ito testingin natin. After ko malagyan ng multi-lube Aeropack, tignan natin kung madali nang ma-release ngayon yung upuan.
Next ko nang ginawa, itong center console ng inatngat ng daga. Makikita nyo, napakaraming wires ang inatngat dyan. Wala akong nahanap na owner's manual o repair manual niyan, pero anong ginamit ko? Ultra instinct na lang. Actually mga boss, pagdating sa ganyang bagay, medyo risky, pero ang ginagawa ko, lakasan lang talaga ng loob. Ang ginagawa ko pagdating sa ganyang mga bagay, mga bossing, tinitingnan ko maigi yung mga wiring. Syempre, ang mga wirings kasi, bukod sa color coded na, meron pang mga kanya-kanyang tabayan. Tinitingnan ko kung alin yung mga wires na magkakamuka. Meron din mga strips yan mga boss. Minsan black and yellow o kaya black and white. Minsan naman black lang pero may mga strips or spots ng white. Yun yung ginagawa ko mga bossing. Kung ano sa tingin ko yung mga wire na magkakamuka, yun yung pinagdudugtong ko. Risky? Oo, wala naman ako magagawa kasi nga wala nga ako mahanap na repair manual, pero hindi naman ako pwedeng tumigil. Kasi kung titigil ako nang dahil lang sa wala akong repair manual, abay magandang itigil ko na ang restoration ng Pajero na to. Mamaya tignan natin kung maaayos ko ba o masisira itong Pajero na to nang dahil sa mga wires na pinagdikit-dikit ko. Maging dito sa shifter at dun sa transmission wires, ang daming putol. Ganun pa rin ang ginawa ko mga bossing, kung ano yung magkamukha na wire at magkakulay, yun yung pinagdugtong ko. Siya nga pala, dahil nga matagal na natenga itong Pajerong to, lahat ng terminals, pins and socket, inisprayan ko muna ng Aeropack contact cleaner para masigurado ko na magkakaroon ng contacts lahat ng sockets natin. Mahirap naman kasi mga bossing na pagkonekta ko nga yung wire, yun naman pala, yung mga harnesses at connections naman pala nagkakaroon ng loose contact, diba? So mas maganda mga boss kapag ka medyo old na ang inyong sasakyan, gamitan nyo rin ng electric contact cleaner ng Aeropack. Dito ay kinakabit ko na yung center console. Medyo mahirap kumpara dun sa una, pero syempre, konting tiyaga lang. Syempre, wag natin kakalimutan na ikabit yung mga harness doon sa kanyang mga switches. Mamaya naman kasi makakalimutan natin, di hindi rin gagana. Ito, moment of truth na. Pag in-start natin yung makina, tignan natin kung sasabog yung sasakyan dahil doon sa ginawa kong wirings. Parang pelikula, di ba? Pero wag naman sana. Ito na, kinakabahan ka na ba? Ako, hindi naman. Hoy, nag-start siya. Ito, tini-inspect ko, tinitignan ko kung meron bang mga nabago dun sa ginawa ko. Tara, papakita ko sa inyo. Ito, tignan na natin mga bossing kung ano yung nabago. Since may mga wirings tayo na inayos. Ito, una, nakita ko nang umilaw ulit yung sa suspension natin. Itong button na to. Ayan o. Ayan o, naililipat-lipat ko na siya. Which is good. Next thing, yung overdrive. Yan, na-overdrive, na-on and off ko na yung overdrive natin. Noong nakaraan kasi, ayaw niyang gumana. Pero ngayon, ayan o. Overdrive on and off ko na. Next, ito, gumagana na rin. Hold, power. Okay, so naayos na natin tong mga to. So, hindi pa ako makakapag-test drive ngayon, marami pa akong kailangan gawin. Pero at least mga bossing, naayos natin yung problema dito sa center console. Yung mga kinain na wires, wala naging problema. And okay lahat. Ayan, naililipat na rin naman natin. Reverse, neutral, drive. Hindi pa rin umiilaw yung sa drive ko. Baka yung pundido na yung ilaw nya. Second, and then lower gear. Okay, so okay lahat, gumagana. Tapos for high, for low, yan natin kung magapagana natin yung ano, yung for low locking center differential. Medyo matigas tong part na to oh. Ayun, napagana ko siya, napasok ko siya. Okay, kapag nasa 2 high ako tsaka kapag nasa 4 high, umiilaw yung ano CD lock. I don't know kung normal ha, pero kung di ako nagkakamali, hindi normal. Dapat hindi umiilaw yung CD lock nagbiblink siya paki-comment nga po sa baba mga bossing kung normal sa Pajero to. Kung di ako nagkakamali, dapat hindi kasi kapag nakatuhay ako, yung ilaw sa harap hindi gumagana. Ay, yung ilaw, yung gulong sa harap diyan gumagana kasi tuhay lang ako Pero tama ba na nag-iilaw yan? Mga bossing, paki-comment na lang po.